Ang babae ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga lalaki dahil sa kanyang pangit na itsura. Hindi inaasahan, nagkaroon siya ng interes sa isang lalaking bangkay na nakahiga sa punerarya. Ang lalaking bangkay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ideya. Akala niya ay walang makakaalam sa kanyang ginawa. Ngunit sa loob lamang ng 3 minuto matapos niyang halikan ang bangkay ng lalaki, ang bangkay ay biglang nagpakita ng reaksyon. Ngunit ang babae ay walang kamalay-malay tungkol dito. Inakala pa niya na ang pagtulog kasama ang bangkay ay walang magiging epekto. Sino ang mag-aakala na makalipas ang 3 buwan? Nagkaroon siya ng sintomas ng pagbubuntis. At ang kanyang tiyan ay unti-unting lumaki. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanyang pagbubuntis ay may kasamang marka ng dragon sa kanyang tiyan. Nang makita ito ng kanyang ina, siya ay labis na nagulat. Ang marka ng dragon sa kanyang tiyan. Agad niyang inutusan ang mga tao na imbestigahan ang babae. Sa kanilang pagsisiyasat, nadiskubre nilang ang babae pala ay natulog kasama ang bangkay ng lalaki sa punerarya. Ang balitang ito ay agad na nagdulot ng matinding kahihiyan sa buong pamilya. Nang makita ng lola ang footage mula sa CCTV, lalong nagulat ang lahat sa nangyari. Paano nagawa ng batang ito ang ganitong bagay? Sa isang patay. Diyos ko, talagang nakakahiya at labag sa moralidad ito. Nilampasan na nito ang hangganan ng pagiging tao. Lahat ay galit na galit at sinasabing wala siyang kahihiyan. Tanging ang asawa ng babae na kakakasal lang nila 2 araw pa lang. Pagkatapos niyang mapanood ang CCTV footage, hindi siya nagalit. Sa halip, labis pa siyang natuwa. Napakaganda. Dahil siya ang lalaking nakahiga sa punerarya. Ang bangkay na nakasama ng babae. Sa totoo lang, 3 buwan na ang nakalipas. Ang CEO ay nagkunwaring patay upang matuklasan ang traidor sa pamilya Shen. Nagpanggap siyang patay at inilagay sa kabaong sa loob ng punerarya. Sino ang mag-aakala na sa unang araw ng CEO sa kabaong? Isang likas na pangit na tagapagayos ng bangkay. Ang dumating upang ayusin ang kanyang hitsura. Isang normal na gawain lamang ito. Ngunit hindi inaasahan, sa tabi ng kabaong ay may naglagay ng usok na may pampalibog. Nang maamoy ito ni Sutang, agad niyang naramdaman na may kakaiba sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang presidente ay dahil sa paglanghap ng usok na nakakalasing, ay hindi na inisip kung nagpapanggap ba siyang patay. At agad ginamit si Sutang bilang lunas. Dahil pareho silang nakalanghap ng usok na nakakalasing, kaya't nawalan sila ng tamang pag-iisip. Nang magising si Sutang, inakala niyang ang nangyari ay isa lamang panaginip kaya hindi niya ito inintindi. Sakto namang dumating ang kanyang mga magulang at sinabihan siyang magpakita sa isang kasunduan sa kasal. Nang marinig ito ni Sutang, labis siyang natuwa. Dahil sa kanyang pangit na itsura, palagi siyang nag-aalala na baka hindi siya makapag-asawa. Kaya't hindi na siya makapaghintay at agad pumunta sa bahay ng kanyang magiging kasando sa kasal. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niya na ang kabilang panig ay ang pinakamayamang pamilya, ang pamilya Shen. Bukod pa rito, ang lola ng kabilang panig ay tiningnan lamang si Sutang at agad pumayag sa kasal, na parang hindi alintana ang pangit na itsura ni Sutang. Sa sandaling iyon, labis na nagtaka si Sutang, hanggang sa sinabi ng mga manugang ng pamilya Shen ang katotohanan, pati na rin ang tungkol sa apo nilang manugang. Nakakapasok pa lamang sa kanilang pamilya, naging malas na bituin ng mga balo. Doon lang naintindihan ni Sutang na ang mapapangasawa niya ay ang panganay ng pamilya Shen na isa palang bangkay. Nakita ni Sutang ang sitwasyon at naisa ng tanggihan ang kasal na ito. Ngunit nang mag-isip siya muli, naisip niyang pangit naman siya. Kaya kahit bangkay ang mapang-asawa niya, ayos na rin. Sino ang mag-aakala na ang mga manugang ng pamilya Shen nang makita si Sutang na pumayag magpakasal kahit sa bangkay, ay inakala nilang mananatili siya para makipag-agawan sa mana ng pamilya Shen. Kaya't sinimulan siyang tratuhin ng masama. Sinabi nilang nakatakda siyang maging balo habang buhay. Sino ang mag-aakala na sa oras na iyon, sa loob ng silid, biglang may lumitaw na isang tao. Sino ang nagsabing balo siya? Nang makita ito ng lahat, agad silang natulala sa takot. Nabuhay ang bangkay. Imposible. Kitang-kita ko na huminto na ang paghinga mo. Nang makita ni Yanjo ang pagkagulat ng lahat, ipinaliwanag niya na nagkunwari lang siyang patay. Ang layunin niya ay hanapin ang traidor na nagtatago sa pamilya Shen. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit siya kay Sutang. Nagpasya siyang gawing totoo ang palabas at pakasalan si Sutang. Narinig ko na kakamatay ko lang. At ikaw, hindi na makapaghintay na magpakasal sa akin. Hindi nila alam na matagal na silang nagkaroon ng koneksyon. Sa loob ng punerarya, minsan na silang nagtagpo. Dahil noong panahong iyon, pareho silang naimpluwensyahan ng gamot na nagdulot ng pagkalito sa kanilang isipan. Kaya noong nagkaroon sila ng koneksyon, hindi nila malinaw na nakita ang mukha ng isa't isa. Kaya ngayong magkatapat sila, hindi nila kilala ang isa't isa. Akala nila ito ang unang beses nilang pagkikita. Hanggang sa hapunan, inanunsyo ng lola, Yanjo, Ning Zuan, sino sa inyong dalawa ang magbibigay sa akin ng apo sa tuhod? Siya ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Shen. Ngunit bago pa man matapos ang sinabi, si Sutang, bigla na lang nagsimulang magsuka. Ang lola na may karanasan ay agad napansin na may mali, kaya agad niyang sinuri ang pulso ni Sutang. At natuklasan niya, ikaw ay buntis.
Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat, dahil malinaw na si Sutang ay isang babaeng walang pakundangan. Hindi pa siya nakakapagpakasal, pero buntis na siya. Ipinapakita nito na ang kanyang katawan ay matagal nang inangkin ng iba. Isang lalaking ligaw ang umangkin sa kanya. Pero mas nagulat si Sutang tungkol dito. Dahil sa kanyang alaala, malinaw na siya ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kahit sinong lalaki. Ang tanging pagkakataon ay sa isang panaginip lamang, kung saan nakasalamuhan niya ang isang bangkay ng lalaki. Paano ito magiging sanhi ng pagbubuntis? Akala ng lahat, tiyak na palalayasin si Sutang ng pamilya Shen ngayong araw. Pero sino ang mag-aakala na si Yanzhou ay buong lakas? Na tumutol sa opinyon ng karamihan at matibay na piniling manatili si Sutang. Dahil naniniwala siya na hindi gagawa ng masama si Sutang. Ngunit palihim na inutusan ni Yanzhou ang kanyang mga tauhan, na agad imbestigahan ng bata na dinadala ni Sutang. Sino ang ama nito? At ang investigasyon ay tumagal ng 3 buwan. Sa puntong ito, ang tiyan ni Sutang ay lalong lumalaki. Ang ampon ng pamilya Shen na nasa tabi ay labis na nagulat sa nakita. Dahil napansin niya na ang tiyan ni Sutang na buntis, ay mayroong marka ng dragon na tila tanda ng pagbubuntis. Dragon pattern stretch marks, mga marka ng pagbubuntis na may pattern ng dragon. Only those who carry the Shen family bloodline, tanging ang mga nagdadala ng dugo ng pamilya Shen, will show this kind of pattern ang magpapakita ng ganitong uri ng pattern. The adoptive mother immediately realized that Sutang was pregnant, agad na napagtanto ng ampon na ina na buntis si Sutang. And it was very likely Yanzhou's child at malamang na anak ito ni Yanzhou. To confirm this, upang kumpirmahin ito, she quickly sent someone to investigate what happened that night with Yanzhou. Agad siyang nagpadala ng tao upang alamin ang nangyari noong gabing iyon kay Yanzhou. At the funeral home sa loob ng punerarya. As a result, upon investigation, it was indeed discovered that Sutang and Yanzhou, sa resulta ng pagsisiyasat, natuklasang si Sutang at si Yanzhou had an encounter at the funeral home that night, ay nagkaroon ng pagtatagpo sa punerarya noong gabing iyon. No way, hindi pwede. This matter must not be known to the old madam. Hindi dapat malaman ng matandang ginang ang bagay na ito. To hide this matter, upang maitago ang bagay na ito. The adoptive daughter and sister-in-law did not, ang ampon na anak at hipag ay hindi truthfully inform the grandmother about it. Tapat na ipinaalam sa lola ang tungkol dito. Instead, they falsely accused Sutang of being to. Sa halip, inakusahan nila si Sutang na masyadong desperate to the point of not sparing even the dead, desperado na hindi na pinatawad kahit ang patay. Upon hearing this, the grandmother immediately believed it. Nang marinig ito, agad na naniwala ang lola. With the dead sa patay. Oh my God, Diyos ko. This is simply disgraceful. Talagang nakakahiya ito. It crosses the line of human decency. Lumampas ito sa hangganan ng pagiging disente ng tao. After saying this, the grandmother brought everyone to confront Sutang. Pagkasabi nito, dinala ng lola ang lahat upang harapin si Sutang. Accusing her of carrying a ghost child conceived with the dead, inaakusahan siya na ang nasa sinapupunan niya ay isang anak ng multo na ipinaglihi sa patay. Pinapilit siyang ipalaglag agad ang masamang bata at umalis sa pamilya Shen. Nagbuntis ng masamang bata, pero naglalakas loob pang magpakita sa publiko. Lola, ano ang ginagawa ninyo? Kasabay nito, natanggap din ni Yanzhou ang surveillance footage ni Sutang na natutulog sa tabi ng patay. Hindi inaasahan, sobrang na-excite si Yanzhou nang makita ito. Dahil sa wakas, natuklasan niya kung sino ang taong nakasama niya noong gabing iyon sa punerarya na nagkaroon ng koneksyon sa kanya. Ang bata sa sinapupunan ni Tangtang, hindi ba takin iyon? Napakaganda. Hindi niya alam na si Sutang ay kasalukuyang inaapi na ng ampon ng pamilya Shen at ng hipag niya. Hindi lang nila pinipilit si Sutang na magpalaglag agad. Kinuha rin nila ang rosaryo na ibinigay ni Yanzhou kay Sutang. At itinapon ito sa swimming pool. Pinipilit siyang kunin ito. Ayoko. Ano? Hindi maganda ito. Ang ginang, kasama ang pangalawang batang ginoo, ay pilit na ipapalaglag ang bata ng batang ginang. Ihanda ang sasakyan. Bumalik agad sa lumang bahay. Oo, sino mang maglakas loob na saktan ng tao ko, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanilang mararanasan. Kawawa si Sutang habang tinitingnan ang regalo ni Yanzhou sa kanya. Ang kanyang rosaryo ay itinapon sa swimming pool. Kahit na siya ay may malaking tiyan, pilit pa rin niyang hinanap ang rosaryo. Dahil ang rosaryo ay regalo ni Yanzhou at may espesyal na kahulugan. Sino ang mag-aakala na nang matagpuan niya ang rosaryo sa wakas, ay naapektuhan ang kanyang pagbubuntis dahil sa paglangoy at halos hindi na niya kayanin. Iligtas niyo ang anak ko. Ngunit sa kabila ng desperadong paghingi ng tulong ni Sutang, ang ampon at hipag na nasa gilid ng swimming pool ay hindi man lang tumulong. Sa halip, kinutya pa nila si Sutang. Isa kang babaeng walang awa, kahit patay ay hindi mo pinapalampas. Kahit na makita nilang wala ng lakas si Sutang upang lumaban, at nalulunod na siya sa swimming pool, wala pa rin silang ginawa. Mabuti na lang at dumating si Yanzhou sa oras. Tang-tang. Tono! Tono! Tanga ka talaga. Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo?
Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Bakit ninyo ginagawa ito kay Tangtang? Siya mismo ang nakapagpabagsak ng pool series. Nahulog ito sa swimming pool. Pinilit niyang kunin ito. Hindi namin siya pinilit. Oo nga, kuya. Bakit ka nagagalit sa amin? Ang laki na ng tiyan niya. Wala man lang sa inyo ang pumihil sa kanya. Wala man lang tumulong sa kanya. Kung sakali, si Tangtang at ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung may mangyaring masama sa kanila, gusto kong lahat kayo ay sumama sa libing. Tanga ka talaga. Isang pool series lang naman. Sulit ba na ipagsapalaran mo ang buhay mo? Tingnan mo, maayos pa naman ito. Alaala ito ng iyong ina. Ito rin ang unang regalo mo sa akin. Napakahalaga nito para sa akin. Sa loob ng maraming taon sa ampunan, walang sinuman ang naging mabuti sa akin ng ganito. Tanga ka. Sa puso ko, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit ano. Huwag ka nang maging ganito katanga sa susunod. Yan, Joe. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang dinadala niya ay isang sumpang bata. Ang batang ito ay hindi maaaring manatili. Ang bata sa sinapupunan ni Tangtang. Hindi ito anak ng demonyo. Anak ko ito. Ako si Shen Yanzhou. Imposible. Hindi ikaw. Ang nangyari noong araw na nagkunwari akong patay. Naimbestigahan ko na ito ng maayos. Ang taong nasa kabaong sa punerarya noong araw na iyon. Ako iyon. Yan, Joe nagkamali ka ba? Si Sutang ay talagang mababang uri ng tao. Magulo talaga ang kanyang pribadong buhay. Kahit noong araw na iyon, ikaw ang lalaking iyon. Hindi pa rin sigurado ang tungkol sa batang ito. Oo nga, kahit sa mga demonyo, may koneksyon siya. Sino ang nakakaalam? Sa likod ng lahat, ilang hindi malinaw na relasyon pa ang meron siya. Ang bata sa sinapupunan niya. Hindi kailanman magiging anak mo. Nagpad na test na ako. Hindi mali ang resulta. Asistante. Nakasulat ito sa papel. Tingnan ninyo mismo. Peke ito. Peke ito na ginawa ni Sutang. Gusto ka lang niyang gamitin para makuha ang ari-arian ng pamilya Shen. Kuya, huwag kang magpapaloko sa babaeng ito. Isa siyang babaeng puno ng panlilinlang. Sinadya kong magdalang tao ng anak mo para lang makapasok sa pamilya ng mga Shen. Dragon Pattern. Ang dragon pattern na ito, simbolo ito ng dugo ng pamilya Shen. Hindi ito maaaring magkamali. Anak, kanina, nagkamali si Lola sa'yo. Patawarin mo si Lola. Kapag ipinanganak na ang bata, ang karapatan sa mana ay ibibigay kay Yanzhou. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging babaeng pinuno ng pamilya Shen. Nanay. Lola, hindi mo magagawa. Tumahimik kayong lahat. Ganito na ang magiging desisyon. Sa hinaharap, ano man ang mangyari, sabihin mo lang kay Lola. Gumagawa ng gulo ng walang dahilan. Nagpapalaganap ng maling balita. Shen Mingchen, nakikita ko ang iniisip mo. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Kung ganito na, hindi mo na kailangang pumunta sa kumpanya. Kuya, paano mo nagawa ito? Natatakot kang maiwan kita. Tama ba? Bilang manugang ng pamilya Shen, hindi mo alam kung paano gampanan ang iyong tungkulin. Nagpapalala ng sitwasyon. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang lumabas ng bahay. Mag-isip ka ng mabuti sa bahay. Kapag malinaw na sayo, saka na natin pag-usapan. Kuya, alam namin na nagkamali kami. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Oo. Nilinlang din kami ng masasamang tao. Lola, ikaw ang pinakamabait sa amin. Pakiusap, tulungan mo akong kumbinsihin si Kuya. Yan, Joe. Hayaan na lang. Bata pa sila. Lahat ng ginagawa nila ay para sa kabutihan ng pamilya Shen. Sa pagkakataong ito, hayaan na lang. Sige. Dahil kay Lola, sige na. Sa pagkakataong ito, hayaan na muna. Kung mangyari ulit ito, huwag niyo akong sisihin kung hindi na ako magiging magalang. Palalayasin ko kayo. Mabuting bata. Tama ang sinabi mo. Sige, narito. Kunin ang 10 bahay sa silangang bahagi ng lungsod. Kunin ang mga ari-arian ng mansyon. Isulat ang pangalan ni Tangtang. Ilipat ang 20% ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Tangtang. Bukod pa rito,
ang mga gintong bara at alahas sa loob ng safe. Ibigay lahat kay Tangtang. At sa garahe, ang 10 limitadong edisyon ng Rolls-Royce. Hayaan si Tangtang na gamitin ito kahit kailan niya gusto. Napakamahal naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanga ka, bata, para ito sa magiging apo kong lalaki. Kapag nanganak ka na, bibigyan pa kita ng malaking pulang sobra. Lola, hindi ba ito masyadong? Bakit? Nagbibigay lang ako ng kaunting bagay sa aking manugang. Mayroon ka bang opinyon? Hindi pwedeng basta na lang ito matapos. Ang negosyo ng pamilya Shen. Hindi dapat mapunta kay Shen Lienzo ang negosyo. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Ano ang nangyari? Hindi mo ba gusto? Hindi. Pakiramdam ko lang masyadong mahalaga ito. Sa puso ko, karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo sa hinaharap. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Yan, Joe. Bakit ka napakabait sa akin? Mayroon akong isang bahagi sa mukha ko na nakakatakot na nunal mula sa kapanganakan. Hindi pa ako nakapag-aral ng maayos. Bukod sa pagmi-makeup ng mga patay, wala akong ibang alam gawin. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda magpakailanman. Pero ako, mahal na kita ng mahigit 20 taon. Tanga ka. Hindi kailanman nagbago. Mahigit 20 taon. Pero hindi ba kakasimula pa lang natin? We? Sige, Oh. naiintindihan ko na. May konting problema sa opisina. Kailangan kong asikasuhin. Tandaan mo, kung may mangyari, tawagan mo ako agad. Sige, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Medyo hindi matatag ang lagay ng iyong pagbubuntis. Kailangan mong magpaturok ng pampatatag ng pagbubuntis sa loob ng 7 araw. Siguraduhin magpahinga ka. Huwag kang magpakapagod. Naiintindihan ko na. Salamat, Doktor. Narinig ko lang kanina ang sinabi ng doktor na hindi matatag ang pagbubuntis ni Sutang. Kailangan mag-iniksyon ng pampalakas na gamot para sa pagbubuntis. Kailangan nating magmadali at mag-isip ng paraan. Hindi natin siya dapat hayaang maipanganak ang bata ng maayos. Pwede natin gawin. Ito ay HIV virus. Maghanap ng pagkakataon. Iiniksyon ito sa pampalakas na gamot ni Sutang. Ma, ang virus na ito ay aktibo. Napakataas ng dami nito. Kapag nainiksyon, siguradong mamamatay si Sutang. Siyempre, kapag siya ay namatay, mawawala rin ang bata. Sa oras na iyon, ikaw at si Ming Zuan, magmadali kayong magkaanak. Kapag nagkaroon ka ng panganay na apo ng pamilya Shen, ang lahat ng pag-aari ng pamilya Shen ay mapupunta sa atin. Ma, huwag kang mag-alala. Ako at si Ming Zuan ay magpupursige. Miss Su, ang huling iniksyon ng pampalakas na gamot, na-iniksyon na. Regular akong pupunta para sa follow-up check-up. Nasaan ang kahon ng gamot? Iiwan ko muna ito dito. May mga gamot na pang-emergency sa loob. Pwede niyong kunin kung kailangan ninyo. Sige. Salamat, Doktor. Salamat sa inyong sakripisyo nitong mga nakaraang araw. Ihahatid ko kayo. Sutang, ikaw ang may kagagawa nito.
Sulitin mo ang red along inihanda para sa'yo. Nang ahas kang kalabanin ako, kailangan mong magbayad ng kapalit. Yuan, ang malas naman. Naglalakad lang, nasugatan pa. Talagang napakamalas nito. Ay nako, anak ko. Bakit ang lala ng sugat? Tawagin agad ang doktor para tingnan. Doktor, doktor. Sandali lang, kukunin ko ang first aid kit. Sige, kunin mo. Ano bang nangyari dito? Bakit ang lala ng sugat? Dahan-dahan lang. Ang sugat ay dulot ng kalaw-angin na bagay. Kailangan ng tetanus shot para maiwasan ang impeksyon. Bilisan mo, huwag nang magpatumpik-tumpik. Kumusta ang pakiramdam mo? Ay, huwag mong sabihin. Pagkatapos niyang maturukan, pakiramdam niya ay gama ng buong katawan. At parang presko ang pakiramdam. Mabuti naman kung ganoon. Sa susunod na lalabas ka, mag-ingat ka na. Magandang balita. Nanganak na si Ginang. Isang malusog na batang lalaki. Kumusta si Tangtang? Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Maayos ang lahat kay Ginang. Salamat sa mga ninuno. May tagapagmana na ang pamilya Shen. Isang buwan ang lumipas. Sa selebrasyon ng unang buwan ng bata, formal kong iaanunsyo ang tagapagmana. Ano ang ipinagmamalaki mo? Gusto kong makita. Pagkatapos matanggap ang red along ito sa handaan ng buong buwan. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Tang-tang, ang ganda mo talaga. Mahal, may kailangan lang akong asikasuhin. Babalik agad ako. Maghintay ka lang dito ng maayos. Sige, umalis ka na. Mag-ingat ka. Ako mismo ang gumawa ng cake para sa buong buwan. Siguradong magugustuhan ito ni Tang-tang at ng bata. Tang-tang, napakaswerte mo talaga. Noong magkasama pa tayo sa trabaho noon, pakiramdam ko noon pa lang, isa kang taong napakaswerte. Kapag umasenso ka na, huwag mo kaming kalimutan, ha? Oo nga, ang kilay at mata ng batang Ginoo. Kapareho ng kay Boss Shen. Siguradong magiging natatangi siya sa hinaharap. Kunin mo na ang mga bagay na matagal ko nang inihanda. Dalhin mo ang mga titulo ng lupa at ari-arian. Mabait kong apo sa tuhod. Si Lola, ibibigay ko sa iyo ang mga mansyon sa isla. Lahat ng iyon ay para sa iyo. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging pinakamayamang batang Ginoo sa mundo. Sandali lang. Telepono. Ano ang nangyari? Siya at ang batang ito ay may AIDS. Hindi na siya magtatagal. Bilisan ninyong paalisin siya. Kung hindi, lahat ay mahahawa. Wala akong ginawa. Dati sa punerarya, naglakas-loob na galawin ang bangkay ni Dage. Ginawa ang ganoong bagay. Sino ang nakakaalam kung gaano karami pa sa labas? Mga magulong relasyon. Nagkaroon ng ganitong sakit. Karapat-dapat lang. Malinaw na ebidensya. Nandito ang ulat ng pagsusuri ng ospital. Si Sutang ay may AIDS. Ang ganitong babaeng walang kahihiyan. Hindi karapat-dapat manatili sa pamilya Shen. Gumamit muna ng peking ulat, para malampasan muna ito. Basta maitaboy si Sutang. Maraming paraan para maitago ang kasinungalingan sa hinaharap. Kahihiyan ng pamilya.
Kahihiyan ng pamilya talaga. Talagang bulag ako noon. Pati ang sarili kong ari-arian. Ibinigay ko sa'yo. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang mga ari-arian at mga bahagi. Hayaan mong kunin ka ng pamilya So ngayon. Hindi ka kayang tanggapin ng pamilya Shen. Ang ganitong uri ng tao na sumisira sa reputasyon ng pamilya. Ang tatlong miyembro ng pamilyang ito. Ako, si Tangtang, at ang aming anak. Sa hinaharap, kami tatlo ay magkakasama. Tiyak na magiging masaya kami. Lola, maniwala ka sa akin. Talagang wala akong ginawa. Sinasabi mong wala, kaya wala nga. Paano mo ipapaliwanag ang ulat na ito? Nasa harap mo na ang malinaw na ebidensya, pero matigas pa rin ang ulo mo. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Peke ang ulat na ito. Wala akong AIDS. Nandito na ang malinaw na nakasulat sa papel. Gusto mo pa bang magdahilan? Pribadong ospital ito ng pamilya Shen. Paano ito magkakamali? Noon ko pa sinabing hindi siya tapat. Palagi siyang nakikisiksik sa mga bisita. Ngayon, nagkaproblema na. Talagang hindi siya mabuting tao. Lola, humihiling ako ng muling pagsusuri. Pwede akong kumuha ng dugo dito mismo. Maglabas ng ulat dito mismo. Ginoong Shen, napakabuti mo sa iyong asawa at anak. Ikaw mismo ang gumagawa ng masarap na cake para sa kanila. Kung malalaman ito ng mga tao sa labas, siguradong may inggit sila ng gusto. Gusto ko lang na ang asawa at anak ko ay maging pinakamasaya sa mundo. Karapat-dapat sila sa pinakamaganda. Ang mga kagamitang medikal ng pamilya Shen. Hindi mo basta-basta magagamit. Karapat-dapat ka ba? Baka sinusubukan mo lang gumawa ng kalokohan. Wala akong balak magloko. Gusto ko lang patunayan ang aking pagiging inosente. Inosente. Sa tingin ko, sinasadya mong maghila ng oras. Naghahanap ka lang ng pagkakataong tumakas. Nakita na kitang nakikipag-usap sa hardinero ng pamilya noon. Hindi maipaliwanag ang inyong relasyon. Sino ang nakakaalam kung ilang lalaki ang nilapitan mo sa labas? Kaya ka nagkaroon ng ganitong sakit. Ikaw ang may kasalanan nito. Malay mo, pati ang batang ito. Hindi anak ni Dage. Nagsisinungaling ka, hindi ko ginawa. Xiao Kei, ang lakas ng loob mong magdahilan pa. Kunin muna ang bata. Talagang kasalanan ito. Hindi dapat pinakasalan ni Yanjo si Sutang noon. Siguradong madalas siyang gumagawa ng kalokohan sa labas. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng AIDS? Talagang walang hiya. Oo nga, kahit buntis, hindi pa rin marunong mag-ingat. Talagang hindi karapat-dapat maging ina. Wala. Talagang wala akong ginawa. Hindi ko rin alam kung ano na ang nangyayari kay Tangtang. Ano na kaya ang kalagayan niya? Ang tagal ko nang nawala. Siguradong nag-aalala na siya. Kailangan kong bilisin. Xiao Kei. Paano mo pa nagagawang manatili dito? Tangtang. Itay. Inay. Sa wakas, dumating na kayo. Ginawa mo ang isang bagay na kahiya-hiya. May lakas ka pa ng loob na tawagin ang mga magulang mo dito. Napahiya mo na ng gusto ang pamilya Su. Hindi ko talaga alam kung paano nyo pinalaki ang anak nyo. Pinalaki nyo ng ganito, na walang kahihiyan. Kapag ang nakatatanda ay hindi maayos, ganun din ang mga nakababata. Kung may problema kayo, sa akin nyo na lang ibaling. Huwag nyong bastyusin ang mga magulang ko. Tama na. Dalhin na natin agad ang cake doon. Para mabigyan ng sorpresa si Tangtang at ang bata. Opo, Ginoong Shen. Kapag nakita ng asawa nyo ang cake na kayo mismo ang gumawa, siguradong mapapaiyak siya sa tuwa. Sana magustuhan niya. Dumating kayo sa tamang oras. Dalhin niyo na siya pabalik. Ang pamilya Shen namin ay hindi tatanggap ng ganitong klaseng tao. Ang ganitong klaseng tao ay isang salot din sa lipunan. Ang pamilya So ay hindi rin kayang akuin ito. Mas mabuti pang ibaon na lang siya ng buhay ngayon. Para hindi na makahawa sa iba at makapinsala pa sa lipunan.
Tingnan mo ang kapatid mong babae. Napakabait at maunawain. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Talagang kahihiyan ka ng pamilya Su. Sa tingin ko, gusto mo lang idamay ang kapatid mong babae. Sinadya mong hindi siya makapaghilom ng ulo sa pamilya Shen. Paano ka naging ganito kasama? Ate, paano mo nagawa ito? Noon pa man, sinabi na ng guro, ang tanda sa mukha mo ay tanda ng muling pagsilang ng isang malas na bituin na magdadala ng kamatayan sa buong pamilya. Kung hindi ka papatayin ngayon, upang humingi ng tawad sa pamilya Shen. Isa akong bigong ama. Lumabas na ang taunang ulat ng pagsusuri ng kumpanya. Ang pangalawang binata ay kumpirmadong may AIDS. Sige, naiintindihan ko na. Dalhin mo muna ang cake sa loob. Pupuntahan ko para kumpirmahin ang bagay na ito. Susunod na ako. Paano ko naman kayo masasaktan? Pati kayo, hindi niyo ako pinaniniwalaan. Noon pa man, sinabi na ng doktor, ang iyong nunal ay malapit sa mata. Hindi inirerekomenda na alisin ito. Kung palagi ka na lang nasa loob ng bahay, mas mabuti sana. Pero pinipilit mo pa rin lumabas at manakat ng tao. Dahil dito, ang dami ng negosyo ng pamilya ang nawala. Kung hindi lang para sa'yo. Para palitan si Yanyan na magpakasal sa patay. Sino pa ang gustong tanggapin ka? Noon, ang hirap-hirap namin. Iniwan ka namin sa perya. Hindi namin nakalain na matibay ang buhay mo. Na kaya mong mabuhay mag-isa sa labas. Kaya pala noong nawala ako. Hindi pala aksidente. Sinadya niyo pala. Bakit niyo ginawa ito? Ako ang tunay niyong anak. Karapat-dapat lang. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko sana ginawa noon. Ginawa mo ang mga bagay na nakakahiya, tapos lumalabas ka pa para manggulo ng iba. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat kawan. Paninirang puri lang ang ginagawa nyo. Hindi ko naman talaga ginawa iyon. Lalo na ang sinasabi niyong may AIDS ako, wala akong ganoon. Paano mo ba kausapin ang anak ko? Ikaw, babaeng walang hiya. Karapat-dapat ka bang magreklamo dito? Ito ang kabayaran ng pagsalungat sa akin. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Yan, Joe. Nasaan ka? Hoy, Pinuno Shen, may masamang balita. Ang batang ginang ay inakusahan ni Ginang na may AIDS. Ngayon, pinatay na silang lahat. Ano? Tawagin agad ang doktor. Pupunta na ako agad. Napakamalas talaga. Nakakadiri tingnan. Umalis ka na rito agad. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lumayo ka sa dugo niya. Kung mahawa ka ng AIDS, napakamalas mo na. Kawawa naman. Ngayon, wala kang magulang na nagmamahal sa'yo. At nagkaroon ka pa ng AIDS. Baka sa hinaharap, wala nang mag-aasikaso sa bangkay mo. Kung sarili mo lang ang sinira mo, ayos lang sana. Pero nadamay pa ang bata at si kuya. Isa kang malas na tao. Wala akong AIDS. Kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Malapit ka nang mamatay pero matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan mo, may naniniwala ba sa'yo dito? Kunin ang lahat ng ibinigay sa bata, at ang lahat ng titulo ng lupa at mga shares na ibinigay sa kanya. Bawiin ang lahat, ang ari-arian ng pamilya Shen. Hindi maaaring mapunta sa ganitong klaseng tao. Simula ngayon, puputulan na namin ang lahat ng kaugnayan sa iyo. Ituring na lang na hindi ka namin naging anak na babae. Nakita mo ba? Simula ngayon, ang lahat ng sa pamilya Shen ay magiging amin na. Sa tingin ko, si kuya sa hinaharap, paano pa niya ako lalabanan? Sa posisyon ng tagapagmana, ako lang ang nararapat. Hindi mo ba hinihintay si Shen Yanzhou na bumalik para iligtas ka? Siya mismo ay hindi na makakaligtas. Ang sampal na ito ay para ipaalala sa iyo kung sino ang tunay na batang ginang ng pamilya Shen. Binibining Su, ito ay mula kay Pinuno Shen, na personal niyang ginawa para sa iyo at sa bata. Ang cake na ito.
Dahil si kuya ay napaka-maalalahanin. Hindi natin dapat sayangin ang kanyang kagustuhan. Hayaan mong ikaw ang unang tumikim. Ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa iyo? Ito ang pinakabagong ulat ng medikal mula sa kumpanya. Shen Mingshen, ikaw ay nagkaroon ng AIDS. Paano nangyari ito? Para lang sa ganitong klaseng babae. Nagsisinungaling. Maghanap ka naman ng mas matinong dahilan. Hindi ko akalain na para sa isang tagalabas. Sisiraan mo ang sarili mong kapatid. Wala ka na bang pakialam sa dangal ng pamilya Shen? Tumahimik kayong lahat. Tawagin agad ang pribadong doktor. Kumuha ng dugo mula sa lahat ng naririto para sa pagsusuri. Walang sino man ang makakalusot dito. Sa tingin ko, matagal nang nahawa si kuya. Nang munting mahal na ito. Sa totoo lang, magkasama kayo palagi. Kuya, bakit mo ginagawa ito? Kahit na magkahib ka, hindi ka pa rin palalayasin ng pamilya Shen. Pero sa ginawa mo ngayong gabi. Kapag nalaman ito ni Lola, para mapanatili ang dangal ng pamilya Shen, hindi lang niya ikaw palalayasin, kundi pati sa buong lungsod ng Beijing. Mawawasak ang iyong reputasyon. Oo nga, kuya, para sa ganitong klaseng babae. Sulit ba ito? Hintayin natin ang resulta ng pagsusuri. Tingnan natin kung makakatawa pa kayo. Yan Joe. Bilang panganay ng pamilya Shen, hindi mo lang pinangangalagaan ang reputasyon ng pamilya, kundi pinagtatakpan mo pa ang munting mahal na ito. Talagang sinira mo ang dangal ng pamilya Shen. Kuya, para sa isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan, isinantabi mo ang interes ng pamilya. Hindi ka karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilya Shen. Ang pangit mo naman, at kung saan-saan ka pa nakikipaglandian. Talagang wala kang hiya sa lahat ng aspeto. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa'yo ni kuya. Sige nga, tinawag mo pa ang mga mamamahayag. Napakaganda nito. Siguradong walang sablay na ito. Kahit gustuhin ni Lola na kampihan si Shen Yanzhou. Para sa reputasyon ng pamilya Shen, kailangan pa rin silang parusahan. Sa oras na iyon, ang lahat ng pag-aari ng pamilya Shen ay mapupunta na sa atin. Kuya, para lang sa isang babae, pati ang karangalan ng pamilya ay isinantabi mo na. Bakit hindi mo pa siya parusahan? Ang suwail na anak na ito, matagal na siyang dapat itinapon sa labas ng pamilya. Ang laki ng gulong ginawa niya ngayon. Talagang pinahiya niya tayo sa lahat. Paumanhin. Ako ang nakaidamay sa'yo. Tanga. Hindi mo kasalanan. Ginawa nila ito para makuha ang ari-arian ng pamilya. Walang pagsasaalang-alang ng paraan. Kung pag-uusapan ng pag-idamay, ako ang nakaidamay sa'yo. Pinagtiisan mo ang napakaraming hirap. Talaga bang hindi ka natatakot na baka may HIV, AIDS ako? Hindi ako natatakot. Kahit hindi maniwala ang buong mundo, mananatili akong nasa harapan mo. Kahit ikaw ay talagang may sakit, sasamahan kita sa pagharap dito. Hindi kita iiwan na mag-isa sa pagdurusa. Punong Shen, bakit ninyo pinagtatakpan ang ganitong walang disiplina na babae? Ang batang ito ba talaga ay sa inyo? Binibining Su, mababa ang iyong pinagmulan, at hindi ka rin kaakit-akit. Paano mo nagawa na maging magulo ang iyong pribadong buhay? Narinig ko na dati ikaw ay nag-aayos ng mga patay. Ginawa mo ba ang ganoong bagay sa mga patay? Mga mamamahayag, maaari akong magpatunay. Mabubuting bata si Ming Zuan at Yan. Maliban sa babaeng ito na walang utang na loob, na mula pagkabata ay hindi natuto ng tama, at lalo pang lumala nang siya ay lumaki. Gumawa ng ganitong kahiya-hiya sa lipunan na bagay. Lahat kami ay nahihiya para sa kanya. Kakapasabi lang namin, pinutol na namin ang relasyon namin sa kanya. Simula ngayon, ang pamilya Su namin. Si Suya na lang ang nag-iisang anak na babae. Tumahimik kayong lahat. Si Tangtang ang pinakamabait na babae sa mundong ito. Ang pinakamabait na babae. Nagtatrabaho siya sa punerarya. Para sa mga yumao. Upang maipreserba ang huling alaala. Ang mukha niya ay may tanda ng halik ng Diyos. Mas maganda siya kaysa sa inyong mga walang tigil sa chismis. Mas maganda siya ng daang beses. Anong karapatan ninyong gamitin ang makitid na pag-iisip para suruan siya? Yan Joe. Kuya. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng walang basehan? Sino ang nakakaalam kung ikaw ay naimpluwensyahan ng babaeng ito? At kung ano ang ginawa niyang pang-akit sa'yo? Kung ako at si Tangtang,
ay talagang nagkaroon ng HIV, AIDS. Kusang loob kong ibibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Sa'yo. May lakas loob ka bang mangako ng ganito? Bakit hindi? Kung ako ay nagkaroon ng HIV, AIDS, agad-agad. Kusang loob kong isusuko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Mga stock, at agad-agad akong aalis sa pamilya Shen. Kailanman ay hindi na muling makakapasok. Ang salita ay walang patunay. Pirmahan mo. Kuya, oh kuya, ikaw na matalino sa buong buhay mo. Hindi ko akalain. Sa huli ay matatalo ka dahil sa isang babae. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, ang buong pamilya Shen ay magiging akin na lahat. Kapag lumabas na ang ulat, tingnan natin kung ano pa ang kaya ninyong gawin. Sa oras na iyon, agad akong magpapadala ng tao para sa inyong dalawa na nakakahiya sa lipunan para palayasin kayo sa pamilya Shen. Ang bahay na ito, ang ari-arian na ito, lahat ng ito ay magiging akin. Tama, hindi lang kayo palalayasin. Sasabihin ko rin sa lahat ng ospital, ang inyong kahihiyan, na huwag nila kayong payagan, na gamutin ang mga tulad ninyo, na walang kahihiyan. Hayaan kayong mamatay ng kusa. Yan Joe, napakawalang muwang mo. Napakawalang muwang mo talaga. Diyos ko, ang presyo ng stock ng Shen Group, bumagsak ng 20%. Napakalaki ng epekto ng iskandalong ito sa pamilya Shen. Kasalanan mo lahat ito. Pinilit mong pakasalan ang babaeng malas na ito. Kaya nangyari ang ganitong bagay. Ngayon, bumagsak ang stock. Napakalaki ng pagkalugi. Kaya mo bang bayaran ito? Hindi pa tiyak ang mga pangyayari. Ayusin mo ang pananalita mo. Kahit ano pa ang sabihin. Ang manugang na ito ay hindi na maaaring manatili. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Ang ikalawang young master at si Binibining Suyan. Pareho silang may HIV, AIDS. Ano? Imposible ito. Paano ako magkakaroon ng ganitong maruming sakit? Isa itong huwad na doktor. Ay demanda kita. Peke ang ulat na ito. Siguradong binayaran ni Punong Shen Yanzhou ang doktor. Ang ulat na ito ay mula sa pribadong ospital ng pamilya Shen. Mula sa pagkuha ng dugo hanggang sa pagsusuri, may kumpletong video na nagmo-monitor sa buong proseso. Ang bawat hakbang ay may pirma ng doktor bilang kumpirmasyon. Sa ulat na ito, may eksklusibong watermark ng ospital ng pamilya Shen. Ginawa ito gamit ang espesyal na materyales. Hindi ito maaaring pekain. Mahal kong cute. Lagi akong maingat sa aking sarili. Paano ako magkakaroon ng ganitong sakit? Siguradong ikaw ang gumagawa ng kalokohan sa labas. At ikaw ang nagdala ng sakit sa akin. Shen Mingzuan. Nagawa mo akong saktan. Ikaw, hayop na walang puso. Simula nang makasama kita, hindi na ako tumingin sa ibang lalaki. Ikaw pa ang naninira sa akin. Araw-araw, bahay at opisina lang ang ruta ko. Wala akong oras para gumawa ng kalokohan. Sabihin mo, sino ang lalaking nakikipaglandian ka sa labas? Nakikipaglokohan ka ba? Wala akong ginagawa. Punong Shen. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Si Chinzu at si Binibining Suyan. Nilagyan nila ng lason ang pampalaglag na gamot ng ginang. Nai-record na ng CCTV ang lahat. Sina Chinzu at Miss Suyan. Nagpaplano sila ng masama. Nilalagay nila ang lason sa pampalaglag na gamot ni Yang Madam. Nilalason nila ito. Pero sa gitna ng pagkalito ni Miss Suyan, nailagay niya ang virus sa gamot para sa tetano ni Second Young Master. Ikaw na hanggal. Hindi mo man lang magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Utak baboy ka ba? Paano ko malalaman na sa loob ng kahon ng gamot, may iba pang gamot? Bukod pa rito, hindi naman ako ang nagutos sa anak mo na magpaturok ng tetano. Sisihin mo siya sa sarili niya dahil siya ang nagkasugat ng hindi sinasadya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong naging tagapagmana ng pamilya Shen. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Anak, anong nangyari sa'yo? Gumising ka na. Huwag mo akong takutin, anak. Wala nang hininga si Second Young Master. Miss Suyan, kumalat na rin ang virus sa loob ng katawan mo. 2 buwan na lang ang natitira sa'yo. Hindi dapat ganito. Ako dapat ang huling magwawagi. Ang magiging babaeng pinuno ng pamilya Shen sa hinaharap. Dapat ako iyon.
Lucy, ako ang nagdulot ng kapahamakan sa'yo, anak. Patawarin mo ako, anak. Shinzu, akala mo ba talaga wala akong alam? Sa mga nakaraang taon, nagkunwari akong mahina para sa tamang pagkakataon, para makalap ang lahat ng tungkol sa'yo, at ang mga ebidensya ng paninira mo sa akin. Sinamantala mo ang pagkakataon habang nasa ospital ang tatay ko, at palihim mong inilipat ang mga ari-arian ng kumpanya. Noong naaksidente ako, binayaran mo ang nurse para lasunin ako, para gawing inutil ako. Pati na rin ang pagkamatay ng nanay ko. Ikaw mismo ang nagplano ng lahat ng iyon. Akala mo ba talaga na ang lahat ng ginawa mo ay may tatago mo magpakailanman? Ikaw ba? Kayo ang pumatay sa anak ko. Pananagutan ninyo ang ginawa ninyo. Dalhin ninyo ang dalawang iyan palabas at i-turn over sa pulisya. Ibigay ang lahat ng ebidensya para pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan at harapin ang kanilang kaparusahan. Bitawan ninyo ako. Anak, matanda na si Lola at nalito na, at naniwala sa sabi-sabi ng iba, kaya kita napagbintangan. Patawarin ninyo ako, mga apo. Lola, hindi mo kasalanan ito. Alam ko, ikaw ang laging nag-aalala para sa pamilya Shen. Oo, Lola, naiintindihan namin ang iyong sakripisyo. Mga mahal na bisita, ngayon, opisyal kong inaanunsyo. Ang karapatan sa pagmamana ng pamilya Shen ay ibinibigay kina Shen Yanzhou at Ginang Sutang. Simula ngayon, lahat ng bagay tungkol sa pamilya Shen ay pamamahalaan ng mag-asawa. Sila ang may buong responsibilidad sa pamamahala. Tian. Tang-tang, alam ko, anak, na ikaw ang pinakamatagumpay. Kayo, sa hinaharap, kailangan niyong tulungan ng pamilya Su. Oo, Tang-tang, hindi mo alam. Nasa loob ng maraming taon, napakahirap ng paghahanap namin sa'yo. Sa tingin ko si Suyan ay isang malas na tao. Sa loob ng maraming taon, nasayang lang ang pag-aalaga namin sa kanya. Tatanggalin na namin siya sa talaan ng pamilya. Kayo dalawa, hindi ba't sinabi niyo na pinutol niyo na ang relasyon niyo sa akin? Hindi ba't sinabi niyo na si Suyan lang ang anak ng pamilya Su? Ang pamilya Su, hindi ko kayang abutin. Mga tao, halika, dalhin niyo sila palabas. Huwag niyo silang hayaang makapasok muli sa pamilya Shen kahit kailan. Sutang, kami ang iyong tunay na mga magulang. Hindi mo dapat gawin ito sa amin. Nandito pa rin ako para sa'yo. Matagal na matagal ko nang sinabi na siguradong pakakasalan kita. Noon pa. Noong nasa kindergarten pa lang tayo. May tumutulong si Punpa, ang batang lalaki na nagsabing pakakasalan ako. Ikaw iyon. Loko, sa unang tingin pa lang, nakilala na kita. Sinabi ko noon na pakakasalan kita. Natupad ko iyon. Sa pamamagitan ng laser surgery ni Ginang, matapos tanggalin ang birthmark, parang ibang-iba na siya. Napakaganda niya talaga. Sa puso ko, palagi kang maganda. Ang aming Tang-tang ay parang diwata na bumaba mula sa langit. Ikaw, bata ka, kapag naglakaslog kang saktan si Tang-tang sa hinaharap, itong matandang buto ko, kahit nakatungkod, hahabulin kita hanggang dulo ng mundo, at paparusahan kita ng husto. Ang bawat araw mula ngayon, ay magiging kasing tamis ng araw na ito. Naniniwala ako sa'yo.